Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? Sure like that. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Artista Life Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Artista Life Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Artista Life Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At kung hindi pa kayo nakakabisita dito, bisita na po kayo. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Artista Life Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Dover Cats, isang legit at talaga Ayan. namang sikat na Dover Cats ang may katumbas na milyong halaga. Abay mo kaya tang mahihirapan ang TBJ production sa isang legit Dover Cats na ito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's Ayan, si video, Miles. kahapon ang dami pong nakamiss dito kay Miss Miles Ocampo dahil siya po ay wala or absent po sa EAT kahapon. And talaga namang na-miss po nating lahat ang presensya ni Miss Miles dahil nalaki talaga ang ambag ni Miss Miles dito po para mapasaya at ma-entertain ang maraming mga Dover Cats natin. At syempre, Ganda ng ngiti ni Miles, no? Pero grabe siya makatawa. Parang dinig na sa sa hanggang Visayas, no? Galing. Nakakatuwa siyang tumawa madadala ka sa tawa niya Mga ganun. Okay talaga siya, cowboy talaga siyang tumawa. Hindi katulad siya na ibang artista na parang mga tumawa yung mga Pero si Miles, talaga, kalog talaga. ito po mga photos na nakikita po ninyo ngayon, yan po yung kanyang suot dun po sa Passion Festival ng TV5 na inatinan po ng buong Dover Cats, diba? Very slay. Talaga masasabi mong ang ngiti po ni Miss Miles Ocampo is captivating talaga yun sa lahat ng mga manonood. The reason why talagang siya po ay mahal na maraming mga legit Dover Cats. At hindi lang yun dahil ipinost nitong si Miles Ocampo yung dahilan kung bakit siya wala kahapon. And tuwang-tuwa po si Miles dahil hindi niya ina-expect na magkakaroon po siya ng visitor doon po sa kanilang taping. Yun po ay si Miss Atasha Mulak and si Miss Raisa Medison. Yan, sa caption po niya, what? Miss na miss naman ako ng dalawang ito. Kasi nasa taping po siya ng Imagination kahapon. Every Thursday pala, kaya wala si Miles dahil meron po siyang taping para doon sa kanilang game show. Kasama niya si Miss Ma Salvador, dito po sa nasabing show na ito. Kaya po wala po siya kahapon. So, biruin nyo, alam natin kapag ang isang Dover Cats nagbibigay ng kasiyahan, talagang hahanap-hanapin po natin. Talagang, kumbaga parang kulang yung araw natin na hindi natin sila napapanood or nakikita. Ganon po yung pakiramdam ng ilan sa pagka-absent po nitong si Miles. At ngayon ito, pag-usapan natin to dahil talagang ito po ay pinag-uusapan sa online dahil alam ko po noong November 8, 2023 naglabas po ng isang news ang Abante Tonight kung saan dito po kinumpirma niya na si Alden Richards di umuno ay sinusulot sa GMA. Kasi sa Instagram or sa isang Instagram post po ni Miss Manay Lolit Solis, ibinahagi ng kilalang showbiz columnist at talent manager na si Manay Lolit Solis ang juicy na chikang nasagap niya tungkol sa kapuso actor na si Alden Richards. Ayon kay Manay, may isa raw talent o media company na sobrang atat na kunin o sulutin ang Asia multimedia star. Dagdag pa niya, ginagawa raw ng nasabing media company ang lahat para mapasama sa bakuran nila ang aktor. Ito ang teksto ng kanyang IG post. Ang lakas ng chismis salbe, sinusulot daw ng isang production si Alden Richards, mukhang sobrang interes sa kanya ng nasabing talent media
company. Kaya at all cost daw ang ginagawang hakbang. So far, pinapakita pa rin naman ni Alden Richards sa solid GMA siya, pero how long lalo na lahat ng ginagawa ng kabila para makuha siya. Bongga nga ang Alden Richards sa mukhang hot na hot ngayon para pag-interesan. Hindi, kasi si Alden Richards naman talaga is alam naman natin na isa sa mga magagaling na sumibol na aktor ngayon. At hindi rin naman maitatanggi ang utang na loob na binibigay niya sa TVJ. 'Di ba? Dahil naging produkto din siya nun. Dahil siya na din ang nagsasabi walang Alden Richards kung walang TVJ. 'Di ba? Kumbaga, iniwan siya diyan ng TVJ sa GMA7. Syempre, talent siya niyan, no? At para mas makapagtrabaho siya ng maayos. Ngayon, na kay Alden ang desisyon kung sakasakali na sumama siya doon sa kumukuha sa kanya o mapasama siya sa legit Dabar Cards uli. Maraming matutuwa talaga kung siya ay magbabalik. 'Di ba? Pero nakadepende yan sa desisyon ni Alden Richards. Dahil kung may mga break din naman siya sa GMA7, syempre hindi rin naman niya agad-agad mabibitawan, no? Pero kapag diyan pinabayaan niyo yan, iyari kayo. Sigurado alam na kung saan pupunta yan. Pero sa puso ni Alden Richards, kung sa may gusto siya talagang makasama, is ang legit Dabar Cards. Kitang-kita naman sa mga interview ni Alden, no, kung sino talaga ang gusto niyang makasama. Kung mabubuo sila uli. Ng sobra. Sa bagay, iilan na lang ang parang hot sa viewers among our stars. Iba na kasi ang audience ngayon, lalo na marami ng competition sa viewers. Nandiyan ang Netflix, live streaming, mga games, kaya humihina ang hatak ng telebisyon. At parang yung ibang star, hindi kilalaan ng viewers. Naku, hindi ko akalain, aabutan ko ang ganitong situation. Bring back the glory of showbiz, please. #classic Lolita. Naging guessing game naman sa mga Marisol ang pagbablind item na ito ni Manay Lolit sa kanyang post. May mga mahadera namang nag-iintriga na hindi imposibleng mangyari ito. Actually, may mga nangihinayang kasi sa talent at popularidad ng aktor dahil hindi ito nabibigyan ng tamang project lately. May mga nagwi-wish pa nga na sana magkaroon din ito ng serye magte-trending gaya ng huling TV series ni Dingdong Dantes na Royal Blood and Unbreak My Heart ni Joshua Garcia at bagong series ni Paolo Polino. Sa ipa ng ilan na hirit nila kung mabibigyan lang ng bogang material at maaalagaan ay siguradong mananatili ito sa GMA7. Kung talagang bibigyan ng treatment. Pero sa tingin ko, bibigyan ng treatment yan. Hanggat papakinabangan siya dyan. Pero kapag syempre is dumating, wag naman sana dumating yung lumamig ang karir niya, no? Pero depende naman sa acting ni Alden yan, no? Pero na kay Alden pa rin yan ang desisyon na yan. Kahit sabihin natin na mainit pa rin siya dyan sa GMA7, ibig sabihin mainit ang karir niya dyan, no? Pero kapag talagang merong alok sa kanya na alam niyang ikabubuti niya, no, at makakasama niya pa yung mga taong gusto niyang makasama, ay baka lumipad dyan ang bakod. Baka biglang over the bakod. May possibility po talaga na makuha ng TV5, yung media company, si Alden Richards. Ito ay depende na lang po doon po sa desisyon ni Miss Goso, no, na siya pong handler and manager po ngayon ng GMA Sparkle na under po si Mr. Alden Richards. Pero according po sa ilang mga write-ups na parang tinatapatan po ng millions ang talents po ni Mr. Alden Richards. Kasi once iba talaga, no? Pag ikaw versatile actor, tama ba tawag ko ron? Versatile. Yung magagaling na artista, 'di ba? Ganun ang tinatawag, versatile actor. 'Di ba? Kita mo tinatapatan ka ng milyon. Pera na lumalapit sa iyo, kumbaga palay na ang kusang lumalapit sa isinusubo pa sa iyo para kainin mo, no? Makuha po siya, panigurado yan. Imposibleng hindi mapasama yan sa legit Dabar Cards. Kasi syempre si Alden Richards po ay meron po siyang exclusive contract. Kaso nga lang dahil sobrang masinop at syempre magiging malaking
malaking kabawasan at malaking factor para talagang matalbugan at talagang wala na talagang ibubuga. Kumbaga parang sampal din po sa tape to kung gagawin po to ng kung papayag ang GMA Alam naman natin na meron pa pong kaso, 'di ba? So kung i-separate po nila yung sitwasyon dun po sa case na meron po ang TBJ at ang GMA, maaaring makapasok yan si Alden. Pero as of now, binibigay ko na po yung 101% na talagang hawak po ng GMA Sparkle ang desisyon. Wala po kay Alden Richards. Kahit gustuin pa ni Alden na mapasama sa legit Dabber Cards, ay nako, kahit nga pag-guess ayaw How much more nililipat pa, diba? So, ngayon pag-usapan natin to dahil meron Kasi pag lilipat siya doon, magkakaroon ng maraming issue niyan, sigurado. Yayariin si Alden yan. Mga nag-comment patungkol po sa last update natin. Sabi ni Jennifer, I don't think so. Sinabi niya before ang laki ng utang na loob niya sa TBJ, Dabber Cards. Bago pa lang kasi si Zombie, mahina pa siya sa mga galawan. Karen, matututo na siya kay Raisa. Sabi ni Tony Santos, para sa akin if ever natanggalin siya, offer ng HO time, so be it. Di siya kawalan. Mas gusto ko pa si Miles sa Sugod Barangay. Si Zombie kasi is parang decoration na lang, whereas si Miles maganda ang rapport kay na jowa. POV ko lang. Ayun. Kayo inaalis nyo na agad si Zombie, napakabad nyo naman. Hindi nyo naman binibigyan ng pagkakataon, alam nyo naman, napakabago pa lang ni Zombie dyan. Diba? Hindi pa masyadong ano yan. Marami pang aaralin yan. Si Miles, napakatagal na yan sa Itbulaga pa lang doon sa GMA7. At saka alam naman natin si Miles is praktisado na yan. No? Siyempre si Zombie dapat inuunawa nyo na lang. Diba? Kaya nga sinasabi ko, kung 3 taon ganyan pa rin si Zombie, saka na lang kayo mag-comment ng ganyan. Please naman. Ito naman po ang POV ni Mr. Tony Santos patungkol sa balitang ito, no? Kasi pino-offer po kasi kay Mr. Zombie Tongge na parang gusto po siyang kunin sa Showtime. Yun po ang nagsisirculate na news online pero wala pang confirmation yun. Pero if I were Zombie, I will not accept it at all, diba? Wag niyan tanggapin. Oo. Masisira siya dyan. Respeto po yun para po sa TBJ, diba? Sa mga legit Dabber Cards. Sabi naman po ni Mr. Arnel Calyado, before the bashers compare, let it be known that Natasha is not familiar with Tagalog, having been brought up in the environment where English is spoken, not to mention having studied and completed her education in UK with honors. True. Alam nyo, yung mga bashers kasi, sila po yung mga tipo na parang pag may napanood sila, narinig sila, magre-react agad sila. Hindi man lamang nila tignan yung ibang anggulo, no? Hindi man lamang nila i-check kung ano ba talaga ang nangyayari, no? Kung ano ba talaga yung ganap, bakit ganito yung taong yan, ba't ganyan. Basta makapag-comment lang sila, ganun po ang totoong bashers. Kaya yung mga bashers na yan, dapat yan, sabi nga ni Sir JD, Okay, kayo mga basher, magbago na kayo ha, 2024 na. Kasi, syempre, dinidisrespect nila yung mga host ng EAT. So, makakatanggap din naman ng disrespect, no, sa iba. Yung tape bulaga, 'di ba? Kung sakasakaling mga ano nila yan, o sa Showtime, 'di ba? Kasi ayaw din naman nilang tigilan yung mga nasa EAT. Hanggat may mga nagsasalita ng ganyan, alam mo naman na matatahimik lang yung mga solid supporters ng ng EAT, syempre hindi. Bashers is short for basura. Sabi po ni Teresita Taestrabon, sana ibalik na si Zombie, magaling siya. Ayun. So ito naman po ang request ni Ma'am si Teresita. So abangan na lang po natin what would be the future of Zombie, kung nakikita niya ba yung future niya dito sa TBJ's production. Di maganda, diba? Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Artista Life Updates. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na binigyan natin ng reaksyon mula kay Artista Life Updates? Comment lang po kayo. So much, wow. Lagi ako nakakamali na. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.